this is me, Abigail Kate B. Oyege. So, for today's video, gagawa tayo ng leaf art assemblage. Pero before yan, don't forget to subscribe, like, and click the notification bell para updated kayo sa bago kong video. At ngayon, pupunta tayo sa likuran ng bahay namin. Nandoon yung mga dahon, then ito yung view ng likuran ng bahay namin. So while nag-video ako, kukwentuhan ko kayo tungkol sa pamilya namin. Hindi naman yung sobrang personal, kundi yung mga kaya ko lang banggitin. Nakikita niyo yung mga niyog na yan. Ang lolo kong may-ari niyan. Then, nung simula nung nagkasakit siya, pinarenta yan ng lola ko kasi no choice sila. Alam niyo na, mahirap yung buhay dito sa probinsya. Laging tuyo nga yung ulam namin dito eh. Gulay, ganun. Madalas kopi ko. Pero okay lang sa akin kasi naiintindihan ko naman yung lola ko kasi wala siyang pera, wala siyang pagkakakitaan. Hindi niya afford yung mga expensive na mga pagkain, kaya kung anong meron sa harapan namin, kakainin namin. Kahit ano pa yan, as long as babusog kami. Tatanggapin ko from the bottom of my heart. Siyempre, mahal ko yung lola ko eh. Super duper. Titigil mo na ako kakatalak. Papakita ko sa inyo kung ano yung tinanim ng lola ko. Tada! So, nakakuha na ako. Let's go! Materials. Mga materials na gagamitin ko para sa leaf art assemblage. Una, guguntingin natin yan. Gagawin ko yung buhok ng sirena. Siyempre. Yan, gunting-gunting lang. Pasimpleng gunting. Just don't mind my hands. Naman ako yan kay Papa. Ayan, nag-draw ako ng mata niya tsaka kilay.
Ayun, pinatuyo ko muna yung nasa illustration board. Para naman may gagawin ako, ginawa ko muna yung project na binigay ni Sir Art. And by the way, may isi-share ako. Alam niyo yung culture shock? Sabi pa nga ni ate na culture shock daw ako dito. Kasi yung place ko before, compare sa place ko ngayon, talagang ibang-iba sila. Kaya na culture shock talaga ako. Alam niyo yung nung first week pa lang ako dito, ginising ako ng 6, around 6 pa lang ni Lola. Kasi daw tanghali niyan dito eh. Tapos magkakape pa. Hindi talaga ako nagkakape since birth. I mean, tilaw lang, tikim, ganun. Kasi, dito rin ako natuto na magkape. Kasi dun sa amin, hindi ako nagkakape. Tapos, mga around 9 to 10 yung gising ko. Ang aga-aga pa yan eh. Tapos, matikain ako ng kanin yan. Hindi na ako nagkakape. Pero sobrang thankful ko pa rin kay mama dahil dinala niya ako dito. Marami din akong natutunan ng mga gawain dito na hindi ko natutunan dun sa amin. Marami akong mga bagay na nalalaman. Feel to before nung nandun ako. Gusto ko yung kahit tuyo lang yung ulam nyo pero mapapasarap yung kain nyo dahil
ang dami yung bonding sa harap ng pagkain. Pero hindi ko pa rin maiwasang mamiss yung mga kapatid ko. Gusto ko rin naman magkaroon ng sariling pera dahil ang dami kong gustong bilhin para sa sarili ko, pati sa mga kapatid ko at sa mga mahal ko sa buhay. Lagi ako napipray na, Lord, sana malusog sila, sana masaya sila, sana iwasan sila ng mga masasamang tao. Tapos especially yung mama ko, sana malusog si mama. Kasi siya lagi yung nagtataguyod sa amin. Sa aming apat, siya mag-isa. Nang walang tulong sa ibang tao. Especially sa papa ko. Sobrang proud ako sa mama ko dahil nakaya niya kaming bigyan ng magandang buhay nang walang kahit anong tulong sa tatay ko. Simula nung nagkahiwalay kasi sila ng mama ko, sobrang saya ko kasi hindi na siya mabibigyan ng sakit sa ulo. Pero ang bait pa rin ng mama ko kasi sabi niya sa amin, baligtarin man ang mundo, tatayo nyo pa rin yan. Rerespetuhin nyo pa rin yan. Kahit ganun ang tato niya sa inyo. Pinandigan namin yung sinabi niya, sinabi ni mama. Dahil mahal na mahal pa rin namin yung tatay namin kahit ganun siya. Kasi siya yung gumawa sa amin eh. Sobrang daming nangyari sa buhay ko pero ni isa hindi ko naisip na sumuko katulad ng mama ko. Hindi nga siya sumukong ng hirap-hirap ng pinagdadaanan niya. Ako pa kaya? Na wala pa sa kalingkingan niya yung pinagdadaanan ko. Ginaya ko yung mama ko kasi gusto ko rin maging proud yung mama ko sa akin. Dahil sabi niya rin sa amin, sabi apat, kahit anong hirap na nangyayari sa buhay, lagi naming iisipin na pagsubok lang yan, na binigay yan ni Lord para mas tumibay tayo. Tinetest niya tayo. Sa kung anong kaya natin, tinetest niya tayo. Kahit drain ako lagi, kahit nakadapa ako lagi, pinipilit ko pa rin yung sarili ko na tumayo at lumaban dahil this is life. Life ay parang life. Minsan ay sometimes, charis. At yun lang yung chika ko for today. Pagpapatuloy ko na yung ginagawa ko, then titigil muna ako sa kakatalak. Hello, I'm Abigail Kate B. Oliege from grade 11 Turquoise. And I hope nag-enjoy kayo sa panonood sa akin. Then please don't forget to subscribe. Bye-bye!